Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:28 na sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik na kaalaman, pati ang impormasyon mula sa pamahalaan pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ng isa sa mga patunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Welcome sa Thursday edition sa Usapang Agrikultura, isa na collaborative program sa Department of Agriculture, Western Visayas, kag Radyo Pilipinas, Iloilo. Good morning, Gid. Sa tanan natin nga mga tagpalamati, kag sa mga mangunguman naton. Good morning sa inyo nga tanan. And syempre sa mga adlaw sang Webes, may ara naman kita nga special guest diri sa Usapang Agrikultura. But antes na i-welcome na nato ang aton nga co-host from Department of Agriculture Western Visayas, si Sir John Candelario. Sir John, good morning! Good morning, good morning sa ating mga farmers, sa ating mga fisher folks. Sa tanan nakatapos ng DA Western Visayas, Happy Labor Day sa aton tanan. Yes, happy Thursday morning, good Sir John, no? So for this week, nagapabilin nga ang mga nagkalain-lain naman nga resource person, no? From Research Division, kung di ko magsala, ang aton nga special guest diri sa Usapang Agrikultura. And subong nga adlaw naman ang aton nga topiko na tuhoy sa fall armyworm, no? Ano-ano bala ang mga teknolohiya para makontrol ang ining fall armyworm na ginakabig isa sa mga peste sa na ginapangatubang sa mga mangunguma naton sa pagpanguma. Guys, Sir John, hindi na natin pagpadugayon. Ikaw na, please do the honors to welcome ang aton nga special guest subong nga adlaw sang Webes. Ang aton naman subong ang technology adapter of fall armyworm control measures, si Miss Cheryl Sobrevega. Yes. Sir, good morning. Good morning, Ma'am Cheryl Sobrevega. Good morning, Ma'am. Welcome sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Good morning, ma'am. Yes, happy Thursday morning, Ma'am. Thank you, Gid, sa pag-upod sa amon diri sa Usapang Agrikultura despite nga subong adlaw, no? Is isa ka holiday. Diin pa ikaw subong, Ma'am? Hiwat sang Zoom? Araw sa amon balay. Ara sa imong balay. So, diin ikaw, Ma'am, subong? Sa Barangay Bagumbayan, Santa Barbara, Iloilo. Sa Santa Barbara pa si Ma'am Cheryl. So, hindi na natin pagpadugayon na Ma'am Cheryl, no? Istoryahan na natin ang ginatawag teknolohiya, no, sa pag-control sang isa ka fall armyworm. Una sa tanan, Ma'am, basi pwede mo ma-explain sa mga tagpalamati naton kung ano bala ang ginatawag nga fall armyworm, Ma'am? Ang fall armyworm, amo diyang ulod nga nag-aatake sa aton nga mga tanom nga mais. Kag amo gid ang piste nga mabudlay kitap naon. Kay once makasulod sa kamaisan, madasig sa magkaon ng mga mais. Kag may madali sila pagkalamot. Yes, Ma'am, no. Ano-ano, Ma'am, ang mga specific nga fall armyworm control technologies nga ginapatuman nimo or gina-adopt nimo sa imo man nga farm, no?
Ang isa ginatun-an namon subong amo ang paggamit ka mga pesticide. Kung ano ang sakto nga timing sa pag-apply or pag-spray para nga madasig namon matapna ang pau. For example, amo ni spray kami 14 days, 21 days, 28 days, 35 days para ma-control mo sila. So may schedule ba ikaw, ma'am, no, sa imong pag-spray? Pero may we know, ma'am, kung ano ang mga ginatanom ninyo sa inyong farm? Tapos kumbaga prone ang fall armyworm? Ang pinagagaano kong full worm sa git sa mais, kaya ang tanan diri sa amon sa Dugong Bayan ka mga farmers, mostly gid ang sweet corn kag white corn. Okay. So, ang ginagamit niyo, ma'am, sa pag-control sa armyworm is biopesticide or pheromone traps, mga musina? Biopesticide gid, ma'am. Okay. So, specific gali sir dyan, no? Ang technology na ginagamit sa pag-control sa sining mga pesteng ulod o kung ang ginatawag nila nga fall armyworm. And gusto namin mahibaluan na Ma'am Cheryl, paano ikaw nakahibalo sa ninya ginatawag natin na fall armyworm control measures? Siyempre, sa bulig man sa atin nga DA, ginatawunahan ni Ma'am Nora Garpa, gintuduan na gid kami kadya actual kung paano kagintistingan ginamon diri sa among farm. Kung i-apply kung pila ka days, tapos ang pesticide na gamiton, tanan amo to nga na-control na namo. Kaysa kuna, pag hindi na makita na ang pau sa tanom, hindi man kami mag-spray mo. Subong may schedule, yan sunod lang na namo. Okay. Ma'am, para ma-contextualize natin, ma'am, mga ano kalapad ang inyong farm dira sa Santa Barbara, gid man? Sakto? Mga Santa Barbara? Yes, ma'am. Mga ano kalapad, ma'am, kag ano man kadamo ang ginagamit ninyong biopesticide para makontrol ang ining mga peste? Sa subong, ang amon nga ginatamnan, ang gitamnan ng amon subong ha, ano lang gid 2,000 square meter na siya. Pero damo ka na sa palibot namon pero daw amon pa lang na subong natamnanan mo. Okay. So, kung 2,000 square meters, ma'am, mga ano kadamo ang ginagamit naton nga biopesticides? Mga 250 ml. Pwede na. Kag paano ninyo, ma'am, nabalaan nga dapat amo ni ang schedule sang pag-spray? Kamo mismo ang nag-discover or gintuduan kamo sang experts? No, sa una, kung kami lang, siyempre kung di ko makita ang pau, hindi ko mag-spray. Pero sang sinikin, tuduan gid kami sang DA. True gid sa effort ni Ma'am Nora. Na kung pila ka dates, siya ginanatudlo sa amon sila na ma-spray kami 14 days, 21 days, 28 days, ka 35 days. Okay. May unod pa o wala, kailangan ma-spray ka gid sa amon na schedule. Hindi na natin pagulaton nga makita pa natin ang ulod. Kung makita natin nga dila na siya, kung na-delayed pa kita 3 days, 2 days, ayaw, na ta na ka-control. Hindi na natin ma-control. Mabudlayan na ta. Okay. So, ang inyo mga assistants halin sa DA, no? Sila ang naghatag sang training kag technical assistance sa paggamit sang sining technology kag mga ano kadugay ang inyo nga training kag na-mention mo si Ma'am Nora ang nagbulig sa inyo, ma'am? Yes. Ang training namon to before pa no ya. Pero ang siniya, siyempre nag-conduct gid kami sa isa ka harvest, para isa gid ka cropping. So, maalin gid sa pagtanom at sa pag-harvest. Okay. So, at mga 68 days, ma'am.
Mga more than 2 months man, Sir John, no? Dako man ang pagpasalamat sa ni Ma'am Cheryl, no? Ngati ang ining technical assistance, no? Natigayon nga matudlo sa ila kag magamit man nila sa ilang farm, Sir John. Yes, and you mentioned naman mo ang effectiveness o ng ka-epektibo sa pag-adapt sa sila control measures kung sa diin na reduce ang pila ka mga issue kung damage sa ating crops. Ano naman sa karon ang mga challenges o kung mga pagpangangkat ang ating ginatubang sa pag-implement sa sining mga control measures? Di ano lang basta sa ako lang kinanan sundon gid ang gintudlo sa amon nga pag ang timing sa pag-apply kang hilo kag ano kang biopesticide or ano dyan ang inyong ginagamit tapos kinahanglan ang ato nga kamaisan matinlo wala sang hilamon kag sa palibot amo man kag bisan ano mo ka-apply sang pesticide kung ang imo nga kamaisan da ilamon or baka ilamon palibot ara lang na ang pau sa aton kamaisan. Kaya siyempre kung hindi sila kakadto sa kamaisan, makadto man na sila sa ilamon. Dito man sila manago. Tapos kung wala na pesticide ang imo nga mais, dito naman sila, mabalik naman sila to. Okay. And in terms naman, ma'am, sa paggamit sang sining mga biopesticides, effective gid siya, ma'am, as in nga kakadula gid ang fall armyworm or may period ba lang pag-spray nimo mahulat ka sa pila ka mga oras or pila ka mga adlaw tapos maubos sila. Ano ka effective, ma'am, ang biopesticides? Epektibo gid sila, madula gid sila. Pero depende man sa timpo. Kay man kung may ara man nga timpo nga ang ato nga fall armyworm, ara lang dito sa palibot kag matingala ka lang nga do nagatuhaw lang. Pero kung tinlo ang imo kamaisan, daw makontrol mo gid ang ang foul sa sa imong area. Kaya kinahanglan man sa palibot mo man bunda mo mga mais sa palibot mo or mga tanom dapat i-share gid sa ila nga amo man na imuon nila para nga ang pao sa inyo nga area or sa inyo nga barangay ma-control. Before, ma'am, before nga wala pa binatudlo sa DA, anong mga traditional nga mga ways na ginagamit nyo dira sa inyo nga farm para makontrol lang ining mga fall armyworm, no? Antes pa kamo magamit sa sining mga biopesticides. Siyempre sa una, wala kami wala parang kami. Kung hindi kami kakita sa pao sa amon nga mais, so wala man kami nagagamit sa pesticide, amo na nga kung isulod na ka na isang pao ang amon nga tanom, daw mabudlayan kami mag-control kag ang amon nga produkto daw medyo gamay gid kay damo damage. So dako gid namang bulig sa in terms of production, no? Sang inyong mga products sa paggamit sang sining mga measures kag biopesticides, ma'am. Ano kadako ang bulig sa inyong harvest man sa inyong produkto? Dako gid katama mga bulig. Kay since na kamaan kami ka timing sa pag-spray kang amon kami isan, daw nagdako ang amon nga produkto. Kay gamay na lang ang damage. Okay. Dili mo makita, Sir John, no? Ang direct nga effect, no, sa mga teknolohiya nga ginatudlo sa DA sa mga farmers nato, no? Abi ko gani ani una from DA Western Visayas si Ma'am, no? Gali isa siya ka proud farmer from Santa Barbara. And kanami man kay at least, no, dali sa programa naton sa usapang agrikultura, napakita man nato, no, kung ano ka epektibo bala ang ini nga mga technologies nga ginatudlo sang DA sa mga farmers naton diri sa Western Visayas. And we all know madam, sa diapon sa ating mga farmers ang nagagamit naman niya sa traditional nga pest control methods
paano natin ikumparar o kung ano ang kinalain sa nga paggamit natin sa sining fall of rural management technologies kung ikumpara natin sa traditional natin na pest control natin. Lain gid mas manami nga sundo naton ang gintudlo sa aton sang daing 7 days, 14 days, 21 days, 28 days kag 35 days or kung may ara pa nga pa pwede pa sa 42 days kag limpyuhon lang gid ang palibot kay makontrol gid naton hindi pareho sa kung kita lang yung masunod sa aton tradisyonal. Kung saan ko lang kita may ulot na makita, ang bulang aton pag-spray mo. Pero kung sundo natin, ang gintudlo ka hindi din kita mabudlayan. Kahit ang PAW, makontrol din natin sa aton area. Pero kilanan, matinlo lang gid ang aton palibot sa kakamaisan. Wala lang damo ilamon. Kay bisan, ano mo ka spray or ano mo ka kasunod ang timing kung hindi matinlo ang imo kamaisan. May ara gid pa hindi kinaya malikawan kay tested ko na natistingan kung gid sa amon nga kamaisan. Ang tinlo at ang damo ilamon bisan ano mo pa basta damo ilamon hindi mo sir makontrol ang PAW. Ara gid siya. Kaya ara ang naitlog mo. Ara lang na. Sa inyo, ma'am nga farm, ma'am, may no, kung 2,000 square meter siya, no, ang inyo gid nga main products nga ginatanom is mais or may iban pa kamo nga mga produkto? Sweet corn lang gid ang aton nga mga iban mga pipino pero sa binit-binit ko lang na or latoy pang konsumo lang bala nga hindi na kami magbakal pero ang main gid nga produkto nga ginakuhaan namon sa amon nga pangabuhian mais lang gid white corn or sweet corn. Di, mga pila ma'am ang inyong harvest sa inyong farm, no, para at least ma-compare naton, and at the same time kamusta man namang presyo sa pesticide nga or biopest nga ginagamit naton, kumbaga okay man siya, affordable man siya, wala man kamo nagastuhan gid santa ko? Hindi na gid ako ang affordable man pero siyempre ang magtanong kasi yung sweet corn ano lang gid daw katrabuso lang kay everyday dapat ginalibot mo gid ang mga tanom mo kag siyempre ginalantaw mo gid ginaisa-isa para kanina mo nang ano mo ang puno ka mais kung may ara nga damage or what mo lang na. Ang ano ma'am, ang biopesticides ginabakal niyo na siya direkta na sa market or kamo mismo ang nag-obra based man sa pagtudlo sang DA? May ara man, may ginahatag sila sa amon, may gina-provide man sila. Okay. Pretty, at least bala sir dyan, no, may mga farmers, bala kita, nga, basi may mga farmers kita nga nagapamati, daw na-curious man sila, no, sa sining ginatawag naton nga control measure sa FAO, no? So basi pa lang curious sila kung mga tagpilayhan or paano ayhan na gamit, no, ni Ma'am Cheryl sa iyaman nga farm dira sa may Banwasang Santa Barbara, Sir John. I agree to that sa mga panahon di man ma'am kailangan din mo natin ng amat-amato natin i-embrace pila ka mga technologies na gina-offer sa atin ng talakapan agad nga mas mapadali pag-ibutan na minimize natin ang efforts sa ating mga tanong. Kung paano mo wala ma'am ma-encourage ang ibang tawin natin ng mga farmers sa amat-amat na input na i-accept na ito nining mga pila ka mga modern technologies o mga advanced na mga technology na gina-offer sa atin, especially with the Department of Agriculture Western Visayas.
Sa Subong, dito sa aming barangay, may mga damo na mga farmers or mga pariyo kung man. Kasi siyempre, upod man kami sir mo, nag-istorya man kami mo. Siyempre, mamangkot man sila sa imo, ano yung mga gina-apply, ano ginahimo. Siyempre, kung ano ang ginutudlo sa amo ni Ma'am Nora, amo man ang ginahambal ko sa ila. Tapos, kinapatisting ko with sila or kung may ara si Ma'am Nora nga mga sobrang yatag o testingin nyo man para mabalaan ninyo. Hasta mag-harvest, ginapagamit din sila. Mga, siguro diri sa amon mga 15 na ka-farmers Wow. ang nag-try sa amon nga timing. At least, Sir Jan, no? Kung makita binila man mismo na effective, no? Sa ila mismo, sila naman mismo ang mapamangkot or magamit man or sila man mismo ma-apply sa technology sa ilang farm. Amo na gani gina-mention usually sang aton nga mga resource person diri sa usapang agrikultura ng mga farmers, yung mga mangunguma naton, once gani nga makita nilang epektibo, sundon man na nila. Kaya, yes. Kiti, ang iba abi, no? Ang usual abi nga misconception nga, ay, ang mga farmers do hindi gawa sila amo na ka-open sa sini nga mga technology, mga bag-o nga technology, kiti may mga conventional sila nga mga pamaagi, mga traditional nga ways, pero kung makita nila nga effective ay effective man gali kadasig man sa ilang nga gamit sa sini nga mga technologies. Although subong ma'am effective na ni siya nga pag-control sa nga fall armyworm, pero may mga suggestions ka pa bala, no? O paano ma-improve ang ini nga technology or may mga luyag ka pa nga mga iban pagid nga mga issue sa imo nga pananom nga luyag nimo nga i-control or pangayuan pagid sa nga assistance or technical assistance halin sa DA. Sa Subong, basta pagsakapariyo kong mga farmers na nagatanom ka mais, basta isundo na natin ang hintudlo ka nga 14 days, 21 days, 28, kag 35 days, or 42 days pa, ang makontrol din natin ang vow. Wala gid hindi agad maginusol kaya ma-minimize mo ang damage kay imo nga mais. Maka-harvest ka pa mas damo pag ma-harvest mo. Pero ma'am, sa Subong naman, ang problema naman namon ng mga manok mais, do dapo naman Subong ang mga fungus. So, ang mais na mo, sa ma-harvest na kami, may mga fungus, siyempre damage na hindi na mo baligya. Amo naman, Subong problema, mostly ka mga farmers, ang fungus na nag-amat-amat, ang kakaramatay, ang mais nanda. Basta daw nagadalyong lang siya daw basta mo na, bigla na kami mag-control. Basta may assistance man, no? Or isa man na sa pwede nga matanaw pagid sa DA nga isa pagid ka area nga pwede mahatagan sang technical assistance ang mga farmers naton. Curious lang ko ma'am, no? Kay sa nimo ang imo gid nga farm is mais. May regular ikaw nga ginasupplyan ma'am sang imo nga mais or ginadistribute mo diri sa Iloilo or ikaw mismo ang nagabaligya dira sa inyo nga banwa? Sa amon din may isagid kami, may mga buyers kami din mga volume nga daw kumbaga siya gid na ang main kay siya na ang naga-deliver sa mga Rojas, sa City or Bacolod, Cebu daw ang mga balahaw. Sana nga nakakuha di or upod na siya sa mga kaupdanan niya. Pero sa Subong, siyempre, hindi problema kami sa mga farmers. Kaya ang amon nga mais, before maka 1.5, Subong mga 1,000 na lang ang sako. Tama ka barato, ma'am. Kaya ang demand siguro, gamay, ang supply damo. Ang mga tao, Subong, ma'am. Daw hindi na lang siguro magkaon, di mais. Kaya mainit. Kag sakto na ma'am, kadiri gani sa Iloilo City do, napansin man naton nga damo ang nagtuhaw nga nagabaligya sa mais. So kidya Subong, damo ang damo ang supply, no? So kung tag 1,000 per kilo ay per sako ma'am, mga ka damo nga sako ang ma-produce niyo dira sa inyong farm?
Depende, basta sa isa ka kilo, siguro more or less, mga 25 to 30 amo na siya. Di imagine na, bala, no? Pero dili sa amon niya sa bagong bayan, ang pagtanong namon dili na schedule by schedule. Wala kami gadungan. Dapat every 3 days lang git. For example, subong bi Monday, nagtanong ka. Tuesday, Wednesday. Pagka Thursday naman dapat may masunod naman na 1 kilo. Kaya hindi ka man pwede ka tanong nga masupra sa 1 kilo, dapat pasunod lang 1 kilo lang. Para daw tayo yun na ang supply kag hindi man gid tama ka barato ang mais. Pero subukan kay syempre tanan kita, di ba, nagahimakas man. Ay iban to nga mga kanuan nagkataranom duman. Yes. Di amura nga daw ko talaga dang Taas iba ang supply. Ang mga amo na gani mga going gid sa summer season, Sir John, no? At least, no, nagpasalamat kita kay Ma'am Cheryl nga nag-share siya sa iyang time diri kag aga pa nga nabugtaw diri sa Radyo Pilipinas Iloilo kag tiya siya ang nagapamatuod, no, nga epektibo ang mga teknolohiya nga ginatudlo sa DA nga pwede man magamit sa mga farmers naton, di ba, Sir John? Yes, I agree to that. Lastly, na lang siguro nun, no? Any messages sa ating mga farmers, especially sa ating mga kauturan, ng mga madri sa Western Visayas, may kaantanan sa pag-adopt o kung pag-embrace at sinin ng mga teknolohiya na gina-offer sa ating mga talatapan. Sa mga kapariyo ko nga farmers, especially ang mga corn farmers, ang mas manami gid nga sundo naton dia ang gintudlo sa aton sang taga-DA sa pag-timing sa pag-control ka FAO. Kaya na rin din naman daw kadtuharan, nakatatlo rin na subong namon nga testing or gid pala namon ang tanong nga ran para lang gid sa FAO kung paano mo control. So, buong ika-third na ninamon nga pagtanom. Kaya para lang gid na siya sa PAO, so mo depende nga na si Pretty na namon kung paano i-control. So, doon tagid ang basta mas mahalin sa pagtanom, pagka 14 days, mas pwede kita, 21 days, 28 days, 35 days. Kung masunod mo rin pamaagi or nga timing, wala sang pawa ngay mo ka maisan. Basta siguro doon lang nga limpyo ang aton nga kamaisan. Dapat mas pregid kita herbicide pagka edad ka mais ta 15 to 19 days. Ang spray ng herbicide, ang hindi na mapatay ang mais, ha? Kaya kung may dyan nga daan herbicide na mapatay ka na mais mo karan, pero may dyan man gid nga hindi makapatay ka mais. Yes. With that, Madam, gid nga salamat sa oras mo nga ginhatag diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ma'am Cheryl Sobrevega, halin pa sa may banwasang Santa Barbara. Ma'am, thank you, gid. Basta may mga lulong ikaw tamyaw or pasalamatan or i-shout out. Gapasalamat gid ako sa aton sa Department of Agriculture, especially kay Ma'am Nora, kag sa ana nga makaupdanan kay Ma'am Rachel, si Ma'am Maribel, kag siyempre sa DA namon sa LGU sa Santa Barbara, kay Sir Alan Sulyasa. Yes, with that, madamo gid nga salamat liwat, Ma'am Cheryl. Thank you gid, Ma'am, and God bless dira sa inyong nga farm sa Banwasang Santa Barbara. Thank you gid, Ma'am, and maayong aga. Good morning. Thank you, Ma'am. Sir, thank you. Nabatian naton, Sir John, si Ma'am Cheryl Sobrevega, no, all the way from Santa Barbara, isa ka corn farmer, no, sa iyaman nga pagpamatuod sa ining biopest technology na ginagamit sa pagkontrol sa fall armyworm. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:57 na sa aga. Iban pagid nga mga importante nga impormasyon ang ating istoryahan sa pagpanumbalik diri lang sa Usapang Agrikultura. Ito ba
Ito, siya yung gumawa ng free gives noon ng pandemya. Kaya walang puto ng tubig, internet at kuryente namin noon. Pero hindi anak. Electrician ako. Kayo po si Tol? Si Tol, yung gumawa ng paraan makabiyahe kaming riders kahit wala pang plaka. Dahil sa kanya, walang putol ang trabaho namin. Pero hindi eh. Hi po, ikaw po si Tol? Si Tol, siya yung nagpanukala ng Maritime Zones Act. Dahil dito, walang putol ang depensa at karapatan natin sa West Philippine Sea. Pero, hindi eh. Na, hinahanap mo raw ako. Ay, Tol! Salamat po, tinulungan nyo ang mga mag-aaral para sa mababang internet load. Kung pwede ako bumoto, iboboto po kita! Miss? Promise! Kay Tol, tulong walang putol. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino. Ang Tol ng bawat Pilipino. Political ad paid for Abante Vista Party List, Mayor Ana Avenue, Cebu City. Paid by Ben Holden M. Sarahan, 17A Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Dekalidad na pasilidad at kumpletong serbisyong medikal inilalapit na sa bawat Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. It is not a privilege to have healthcare. It is a right. Patunay dito ang Clark Multi-Specialty Medical Center na sa kasalukuyang tinatayo sa Pampanga. Sa oras na matapos, di na kailangan sa mga ospital sa Maynila pa magtungo para magpatingin sa espesyalista sa puso, kidney at cancer. We will continue to make our healthcare system better for all Filipinos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mangkot lang ko tani sino. Ikaw niya si Tol? Si Tol, tanan nagubras ang 3 gives loss ang nagligat na pandemya. Amo na ay naputol ang tubig, internet at kuryente naman. Pero hindi na electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang kapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, ay naguntad ang amon obra. Pero hindi eh. Hi, ikaw niya si Tol? Si Tol, gindusok niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, ay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi eh. Na, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante para makukuha sang mubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya? Promise? Promise! Kay Tol, ang bulig wala untad. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino. Ang Tol ng bawat Pilipino. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang Subic Bay Metropolitan Authority sa pagtupad ng mandato nitong gawing sentro ng pamumuhunan at ekoturismo ang Subic Bay Freeport. Talagang kailangan natin yan. Build better more. You keep on improving what you have. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. That is the way to progress. Sa pamamagitan ng makabagong infrastruktura at maayos na pamamahala, hatid ng SBMA ang mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Sa pamahalang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang bawat Pilipino ay kwento ng pag-asa at kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinapangarap na bahay ay maisa sa katuparan na. Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Ang layunin ng pambansang babae ay gustong-gusto ng Pangulo na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. In our case, in SBMA, magtayo na tayo ng socialized housing para sa empleyado. Kaya ang layunin ng Presidente na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino ay isang napakagandang hangarin niya para sa mga kababayan niya. Ang hangarin ng pamilyang Pilipino ay makakamit. Sa pamahalang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark.
Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments, at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 6:02 na sa aga. Again, thank you kay sa atong nga guest sa buong aga. Ma'am Cheryl Sobrevega from Santa Barbara, Iloilo. Siyempre, ang niistoryahan natin kaina ang biopass technology nga magamit sa pagkontrol sang peste nga fall armyworm. And sa bungaling adlaw is first day of May, no? Nagpakadyo na kita sa bulan sang Mayo. And syempre, nagapadayon lang diri ang mga nagnainain nga programa naton kag mga teachers naton diri sa usapang agrikultura. Lapit hindi lang madugay, ano na kita, 1 year na kita diri sa usapang agrikultura. Gani, Sir John, ano-ano pa bala ang mga or sino pa bala ang guest naton nga lauman was sa usapang agrikultura, Sir John? Pero Ma'am M, ang ipag-istorya natin na naman niya sa technology may agpanan sa mushroom production dito sa Western Visayas. Dili makaupod naton ang isa sa mga personal sa dalom sa research division for Friday's episode was na adlaw. Ganun sa ating mga agri, plantayan ang ating programa was. Yes. Okay, so thank you, Gidliwat, Sir John, ang co-host naton from Usapang Agrikultura. And antes kita magtakop, tamyawan lang naton sa good morning ang mga live viewers naton nga nagatanaw, Sister James Earl Ogatis, ang Regional Information Officer, no, nga nagatamyaw gid sa good morning sa mga ka-agri partners naton. Good morning, Sir James. And syempre si Ma'am Luisa Folgueras kag Sister Emerson. Good morning gid sa inyo nga tanan. And again, thank you Liwat, Sir John Candelario, ang co-host naton from DA Western Visayas. Thank you, Sir John. Thank you sa kanang report sa ating episode sa buong adlaw. And tapos naman, ang isa naman ka mabinugahon nga episode diri sa Usapang Agrikultura. And until next Thursday edition naman sa mga ka-agri partners naton and sa mga farmers naton. Padayon na kamo nga magtutok diri sa Usapang Agrikultura from Mondays to Fridays. Halin alas 5 sa aga, tub-tub alas 6 sa aga. And until next Thursday edition diri lang sa Usapang Agrikultura, isa ka collaborative program sa DA Western Visayas kag Radyo Pilipinas Iloilo. Ang inyo alagad Enro Santiago, and until next time, diri lang sa Usapang Agrikultura. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunat pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang iyong gabay, pag may bagyo at sakulan.
Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Pupliko ng bagong Pilipinas. Radyo Pupliko, Radyo Pilipinas, Pupliko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Pupliko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pupliko, Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.